Ako nga pala si Cyberflex at samahan nyo ako hukayin mula sa pinakailalim kung sino nga ba si Apex noong hindi pa sikat. Lahat ng baalangan ni umawat, lahat ay pasok kapag sa akin umawak. Sumusumabi magaman namin ka dapat akitin ang araya. Magbasa ng tubig at nagmain yung kawat. Siya si Mark Anthony Cadiente o mas kilala bilang Apex at pwede ring tawaging bilang Toti. Siya ay ipinanganak noong June 6, 1992 sa lungsod ng Pabella, Manila at lumipat sa Caloocan 10th Avenue. Pero after 3 years nilisan din nila ito at lumipat naman sa Valenzuela, Barangay Coloong, Cuadra, Mabolo. The childhood. Ayon sa kwento ni Apex kay Tito Shernan, ay dala nga daw ng kanyang kapilyuhan ay noong bata pa lamang siya ay meron daw hinuhukay na lupa noon para sa ginagawang inidoro. At sa lakas nga daw ng trip ng batang Apex ay tinulak niya daw ang bata sa hukay. Well, wala naman daw masamang nangyari sa batang kanyang itinulak, ngunit naging ugat ito ng isang matinding away pamilya. Nariyan ang girian, parinigan hanggang sa nauwi pa nga daw sa batuhan. At take note, umabot daw ito ng 4 na taon at natigil lamang nung lumipat na ng bahay ang nakaaway nilang pamilya. Siguro mas malakas bumato yung tatay ni Apex. Fast forward, si Apex ay nag-aral ng elementarya sa San Andres Fernando School sa Valenzuela. Fun fact, 7 years old pa lamang at grade 3 si Apex nung una siyang nagsulat at nakagawa ng rap nang dahil sa school activity nila noon na Go Grow Glow Food. Dahil na-require daw sila gumawa ng kanta patungkol dito. The high school life. Ayon kay Apex ay 4th year high school na siya sa San Diego High School, Valenzuela nung muli siyang bumalik sa pagrarap. Ito ay dahil napatambay daw siya noon sa kalagitnaan ng rap cypher sa kanilang eskinita nang bigla siyang idamay ng walang dahilan at inasar siya na payat. Ngunit gustuhin niya man sumagot ay biglang tumikom ang kanyang bibig at animoy pipe na hindi makapagsalita. Napahiya ang batang Apex at umuwi na lang sa bahay. Ngunit sa departamento ng kanyang kaisipan ay alam at alam niya sa kanyang sarili na pag pinasukan niya muli ang paaralan ng rap ay makakaya niyang turuan ng leksyon ang sino mang kanyang makakasagupa. The Awakening. Dahil nga sa naranasan niyang kahihiyan ay nagimit siya ito ng kanyang puspusang pag-iensayo tulad ng pag-aaral mag-freestyle sa beat na galing sa video okay, hanggang sa sumali na siya sa mga freestyle battle sa kanto. Sa umpisa man ay medyo kabado at paulit-ulit ang sinasabi ay sa huli ay lumabas din ang kanyang talento at naging yamado dahilan upang ang kanyang mga katunggali ay maging walang mga sinabi. Ground rap battle ay gamit niya lamang ang rap name na Toti. Well, ito daw kasi ang kanyang palayaw, ngunit di rin nagtagal ay pinalitan niya na ito ng Apex na nangangahulugang pinakamataas o sa madaling salita ay tugatog. Dagdag ko pa, sumali din siya noon sa Hustlin Records na ayon sa kanya ay dating grupo daw ni Smaglas noon. Into the Flip Top World. Matapos niya pugsain ang mga tambay sa kanilang kanto ay napagdesisyonan na ni Apex na sumali sa mga tunay na rap battle. 2 beses daw siya sumubok dito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya pinagpalang magkampiyon kahit 1 beses. Ayon kay Apex ay fan daw talaga siya noon ng grind time at nahumaling sa ganitong uri ng rap battle na walang beat na sagabal at acapella lamang. Dahil dito ay nag-search siya kung meron bang gantong uri ng rap battle league sa Pilipinas hanggang sa natagpuan niya ang battle nila Camel Toe versus Dato at ito nga ay galing sa liga na kung tawagin ay Flip Top. Minessage niya daw kaagad ang Facebook page ng Flip Top at sumagot din naman daw agad ang presidente ng liga na si Enigma. 2010, ikinasa na nga ang unang laban niya kontra sa schizophrenic rapper na si Harlem. Natalo man siya sa kanyang debut battle ay nakapagtala naman ito ng sunod-sunod na pagkapanalo nang hablutin niya at manakaw ang pagkapanalo kay Snatch. Ang bahay nyo, ang may bahay nyo. Hindi pa abutin ng OT si Daddy Jody. Siguro may lahi kang Aprikano, ba't ganyan ka makatingin? Aminin mo, Atikano. At nang litsunin niya si Andy G. Ngayon ko nang lalaman, buntis ka pala. Tapos ng Mother's Day, ba't humabol ka pa?
After ng pinakamatimbang niyang laban kontra kay Andy G, ay nagulat pa nga daw siya nung first time siyang abutan ng talent fee ni Enigma na halagang 500 pesos. Dahil ayon sa kanya, exposure lang daw talaga at enjoyment ang habol niya at hindi pera. Career versus passion. Matapos ang ilang laban niya sa loob at labas ng Flip Top at pailan-ilan na gigs, ay nakakapagbigay naman daw siya kahit papano ng salapi sa kanyang pamilya. Ngunit ganun pa man ay hindi ito sapat, kaya dito na pumasok ang ideya niyang pagsisiman. Dahil malaki nga naman ang sasahurin niya doon. At graduate din siya bilang Bachelor of Science in Marine Transportation o BSMT. 2011, sa kanyang pagdaong muli sa isla ng Flip Top ay nakalaban niya si Smaglas. Nahulog man niya sa stage si Smaglas ay hindi ito sapat upang malagpasan ang mabibilis na alon na pinakawalan ni Smaglas na nagresulta ng paglubog ng kanyang barko. Bigo man sa kanyang pagbabalik ay nasabi niya pa rin mas matimbang talaga sa kanyang puso ang pagrarap kumpara sa pagsisiman. Kaya nagsunod-sunod na ang kanyang laban nang umover the bakod siya kontra kay Balakid. Puta, nagrarally o siya lang mag-isa? Nang kalas-kalasin niya si Aklas. Ganito ang itsura pag nangayayat na si Ongbak. Kung totoo. Asintahin si Target. At aminin sa madla na ininakaw mong pabango. Pambini lang pala. Pinatayo si Righteous One. Todo bistado para manlulokong kandidato. Inupakan si Shernan. 3GS, mga ina nyo. Kahit magtulong-tulong pa kayo, baka tulungan ko pa kayo. Pinakain ng alikabok si Apok. Pag nagrarap ka, para ka nagpapaypay ng barbecue. Ang kampyon ng iba't ibang liga. Dahil ilang beses lang naman nagkampiyon si Apex sa sunugan at nagkampiyon din sa Bolero Rap Battle. Nakabaliktaran ng Flip Top kung saan imbis na laitin mo ang kalaban mo ay pupurihin mo ito o bobolahin. Yung pinagmumuga niya pagkatapos mag-toothbrush pag nilagay mo ng 2 months sa bangala ang prutas na mangga. Ngunit ganun pa man, kumbaga kay Thanos ay may isa pang kulang sa Infinity Stone. Walang iba kundi ang isabuhay tournament ng Flip Top. The Uncrowned King. 2017 ay kinulong niya sa bars si Badang sa unang round ng 2017 Isabuhay. At kahit kailan hindi naging inspirasyon to, ikaw lang ang veteranong walang pamana para sa henerasyon ko. Pinasadsad si Sayad. Sumemplang sa motorbike, bali yung braso, talsik yung Jordan 5, basag pa yung water pipe. Ngunit sa kanyang pagtungtong sa semis ay binaligtad siya ni Mot at tuluyang nilaglag. Kung maere, manako, wala na kayong pake mga puta. At least naparamdam ko sa'yo kung gaano kalayo yung agwat natin, Tagalupa. Binilog lang yung utak mong kulangot para gawing katulong, pero sa utos ng mga uso, mukhang nasanay ka na yata, pues mananatili ka ng alalaya, hindi ka nalalaya. O sinadya kong laruin para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabalik tari. 9-0 para kay Mod. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang Haring Araw at tinupok sa sikat ang panlamig na aso na si Husky sa kanyang pagbabalik sa first round ng Isabuhay 2019. Pues papatayin kita sa sermon. Hindi kaya ng Husky ang Haring Araw kasi sanay sila sa aircon. At hinati sa gitna si Acer sa pamamagitan ng kanyang dila na sintalim ng cutter. Cebuano Pride? Hindi ka naman Cebuano Bay. Tingnan mo nga yung ilong mo, peach mango pie. Muling nakatungtong ng semis si Apex, ngunit sa pagkakataong ito ay siya naman ang nanaig ng gamitan niya ng nakamamatay na pagpapatawa, si G-Clown. Yung mga anak mo hindi na nakakakain sa kakahanda mo para sa akin. Sabi ng anak niya, "Pa, gutom na ako! Ulam naman!" Sabi niya, "Manahimik ka dyan, p***, 2 bars na lang." Nakalagpas man siya sa payaso ay tila nakaramdam siya ng paso na maitapat na siya sa ika-6 na banta na si Six Threat.
Ngunit sa kasamaang palad ay bigla na lamang nagdilim ang paligid. Tara sabay nating tingnan ang paglubog ng haring araw. Ngayong inabutan ka na ng 6. Kaya, ganun man ang nangyari ay mukhang hindi pa huli ang lahat dahil meron pang natitirang sinag ang haring araw na sapat upang pugsain sina Bagsik at Mastafit sa kalagitnaan ng pandemya. Ngunit muli na naman siyang nailaglag at dumagapak galing sa pinakamataas ng makaharap niya, si Goryong Talas. 3-2, advancing sa finals para kay Goryong Talas. Sino ba naman ako? Isang tudok na nangarap kung The Sunrise. At tulad ng araw, muling sumikat muli si Apex upang harapin at tuldukan kung sino nga ba ang mas malupit na battle MC between Apex versus Sinyo. Matuturing natin itong one of the most anticipated matchup sa history ng Flip Top. Dahil bago mangyari ito ay alam naman natin nagigil talaga ang dalawa sa isa't isa. kulitin nyo nga si Apex. Sabi nyo, laban na kami sa February. Pues sana nga may kasali yung laban natin para maputukan na kita sa mukha. Sa unang hakbang pa lang ni Sinyo sa stage ay ramdam mo na agad ang star power nito. Ngunit sa muling paglitaw ng haring araw ay naliwanagan ng lahat kung sino pa talaga ang mas may nakakasilaw na bara. hindi to battle of the year! Ito yung body bag of the century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo na weaponry, paturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z! 5-0, magingay para kay Apex. Well, nakaranas man ng ilang ulit na masasakit na pagkatalo si Apex ay nakatulong ito upang marating ang tugatog na kinatatayuan niya ngayon. Di man ito ang pinakamahirap na battle niya, ay ito naman ang biggest battle of his career. Take note, nabigo man siya noon ay naipanalo niya naman ang pinakamalaking laban sa kanyang rap battle career. Kaya congratulations, Apex! Basta kasama ka, kompleto na ang aking araw. Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay i-like mo na at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops! Sandali lang! Nga pala, pwede kayong magpapromote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapeflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash. Pow!